Samantala, masusing pinag-aaralan ng Philippine National Police ang investigasyon hinggil sa nangyaring pamaril sa Timonan, Quezon. Kaugnay nito, patuloy ang pag-usad ng kaso laban sa likod ng mga nasabing insidente. Ang detalye ihatid ni Alvin Baltazar. Tiniyak ng PNP Internal Affairs Service na makapaglalabas na sila ng findings hinggil sa madugong January 6 sa Timonan checkpoint incident na nasasangkutan ng 19 na operatiba ng pulisya at 14 na sundalo kung saan 13 ang napatay kabilang gambling lord na si Vic Siman. Sinabi ni PNP IAS Chief Police Director Alex Roldan na bukod sa tapos na sila ng pre-hearing conference, natukoy na rin nila ang kabuang bilang ng mga witnesses mula sa prosecution at depensa. Dagdag ni Roldan na markado na rin ang exhibit ng magkabilang panig habang pinamabadali na rin anya niya sa Summary Hearing Board ang pagsasapinal ng resolusyong kanilang ilalabas ngayong buwang ito. We're done with the pre-hearing conference. Issues were defined and simplified. The number of witnesses are already identified by both parties. Exhibits of both parties are already marked. I've instructed the Summary Hearing Board to give utmost priority to the Timonan case. The Summary Hearing Board may be able to finish resolving the case within this month. 70 araw lang sana mayroon ng IAS upang tapusin ang kaso ng Timonan at pagkaraan ng 3 buwan ay ilalabas nito ang final na findings. Pero hindi nakatugon sa required period ang IAS upang makapagpalabas ng resolusyon at ito'y dahil na rin naman sa dami ng nasasangkot na mga personalidad, gayon din ang dami ng defense lawyers na kumakatawan sa mga akusado. During the pre-hearing conference, there were so many issues that crop up, particularly the lawyers from the defense and also the lawyers from the prosecution. Ilan lamang sina Senior Superintendent Hansel Maranta na dating Region 4A Director, Chief Superintendent James Melad sa mga kilalang personalidad na ibinawit sa kontrobersyal na insidente na kumano'y rob out na hanggang ngayon iniimbestigahan pa rin ng NBI. Ang dalawang nabanggit na opisyal at iba pang sangkot ay nasa pangangalaga ng holding unit ng Philippine National Police dito sa Campo Crame. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.